Meron pong tagagabay sa atin. So, bawat isa sa atin, may anghel, spiritual angel. At sila po yung lagi natin kasama sa tayo naroon. Meron siyang patnubay sa atin, mga anghel na to. So, I do believe na hindi lamang tayo, marami tayo kasama. So, praise the Lord. Ngayon pong umaga ay, ito po ay last Sunday, ano? Hindi ako nagkamali. This day is last Sunday of the month of April. Tama ba? So, ito yung pinakahuling linggo. So, before ako ay mag-share, meron po tayo na meron akong frontliner. Siyempre, palagi ito ay laging handa. Lagi itong suki ko ito na frontliner. So, sana meron pa din iba, no, na may makakatayo. Kahit yung anak niya, pwede, no? So, siguro, pwede nating ihanda yung mga, kahit yung bulilit, no? Pero hindi na siguro dito sa harap. Dito siguro sa baba. Praise the Lord. Sino pa? Yung mga pwede nating maging frontliner, si Joseph. Dapat si Joseph, magiging frontliner ka na. Nahanda mo na yung sarili mo. Pagdating ng araw, sino pa? Si Brother Ye. Sino pa? Wala yung ibang mga young people natin, maraming walang young people, Kaya sila. Praise the Lord, sana nasa gawain din sila. Hopefully, nasa gawain din sila. Okay lang, nawala dito. Okay lang, nawala at hindi natin sila kasama. But to make it sure na dapat sa oras na ito, nasa araw na ito, ay nasa gawain po sila ng Panginoon. So, praise the Lord. Pray natin, bawat isa, pray natin ng mga hindi natin kasama at I do believe na yung iba ay nasa Tanay, no? Yung iba, nandun sila sa Tanay. Hindi ko lang alam yung iba kung nasa setup din sila. Okay, nasa setup tayo. Okay lang din yun kasi gawain din naman yan. At yung iba din natin lang kung nasa sila. So hindi ko na po patatagalin. Hindi ko po muna na tayong hatay magsitayo. Tingin muna tayo ng plaswas sa Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Tayo po tayong lahat. At iyuko po natin ang ating mga ulo. Dakila ng iyong Diyos, banal at dakila, Panginoon. Sa umaga nito, Lord, kami dumudulog sa iyo, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Lord. Mingi po kami, Panginoon, ng iyong habag, Panginoon, ng iyong awa, Panginoon. And especially the anointing of the Holy Spirit, Lord God. Anoint your word, Lord God, through your servant, Lord God. Gagamitin niyo, Panginoon, sa pulpitong ito, Lord, na magpapahayag ng iyong salita. Ano man, Panginoon, ang mga hindi ka nais na is, Lord, mga hadlang, mga bagay na nagawa ng mga kamalian sa inyong harapan, Lord, pagpatawag po ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na hindi po ito maging hadlang, Panginoon, sa paghahayag ng iyong mga salita. At dalangin po namin, O Diyos, na ano man ang pangangailangan ng naririto ngayong umaga, Panginoon. Lord, abutin po ninyo sila sa inyo ng iyong salita. Ano man ang kanilang hinihiling, ano man ang kanilang hinihingi sa iyo, Panginoon, ng mga spiritual things, O God, dalangin po namin, O Diyos, na ito'y abutin niyo po na matugunan ang kanilang mga kahilingan. Sila po'y naparito, Panginoon, upang sumamba sa iyo, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hindi lamang basta sa Espiritu, Lord, kundi sa katotohanan ng iyong salita. Sa pahayag ng iyong mga salita. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na ang bawat pagparito ng bawat kapatiran ay isang pagbabadya, Panginoon, ang paghahanda sa darating na rapture, Panginoon. Lord, kumpletuhin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Bigyan niyo po kami ng inspirasyon na nagbubuhat sa iyo, Lord. Bigyan mo kami ng pananampalatayang may selyo, Panginoon. Justified, Lord God, in your sight, O Lord God.
Kung hindi man, Panginoon, kumpleto man ang aming pananampalataya, Lord, punuan niyo po kami. So, umagang ito, Lord, ang itatayo niyo po sa likod ng pulpitong ito, Lord, ahiran niyo po ng iyong Espiritu sa mga langisan niyo po ang kanyang mga labi, Panginoon. Ito po yung aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, makupo na kayo mga kapatid. Binibigay ko po sa ating kapatid, Father James Aldia. So yun magandang umaga po sa atin lahat. So, pwede bang sumigaw muna tayo ng Hallelujah! Praise the Lord! So yun, dapat maging ano pa rin tayo. Mag-bless pa rin tayo dahil kahit kakaunti tayo nasa presensya pa rin ng Panginoong Diyos. Amen ba? Amen. So, yun nga diba, yung tatalakayin ko sa umagang ito, kanina lang ako sinabihan ni Pastor, pero yun nga, buti may handa ako. So yun, ang topic ko ngayon is about sa Revelation 13 verse 1. Sa 13:1. So mag-take na po tayo lahat and then i-scribe post po natin. So yun, about po ito sa Wounded Dead. So ang text ko po is Revelation 13:1. So pwede po pakibasa sa Revelation 13:1. Magtatawag ako. Si Brother Seth. Sige, Madirap. 13:1. At siya'y tumayo sa buhangin na ng dagat at nakita ko isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanilang mga ulo ay may pangalan ng kapusungan. Yan, amen. Thank you po. So, sinabi yan sa Revelation 13:1 is, merong peace. Peace. And then, ano sabi yan? Yung peace nga is, meron siyang 10 horns. Kumbaga, 10 sungay. Then, ano ba sabi? At may 10 diadema. Tapos, and meron siyang crown. Sabi yan, meron crown. Yan. And then, dun sa crown na yun is merong nakalagay na kapusungan. Notes po natin lahat. So, sinabi dyan na yung beast na yun is meron siyang 10 horns and 7 heads. Yan, meron siyang 7 heads. So, naka-prophesy nga pa siya doon sa Revelation 13, di ba? And then yung dun sa Daniel 12, Daniel 7. Kung mababasa natin yung Daniel 7 tsaka Revelation 13 verse 1 is magkaparehas lang sila ng context. So, sinabi dun, sabi yung 10 horns ay merong crown. So, yung crown na yun is meron nakasulat. Ano ba yung nakasulat? Ay nga yung ito yung kapusungan, kumbaga, blasphemy. Yan. Kapusungan or blasphemy. Pangmusong. So, sinabi na, nag-insult sila sa Diyos. So, sa Revelation 13 is merong dagat na sinabi niya, di ba? At siya'y tumayo sa buwang ng dagat. So, ano ba yung dagat na yan na tinutukoy yan? Yung dagat. So, yung dagat na tinutukoy yan is, ayun yung Mediterranean Sea. Yan, notes po natin. So, yung dagat na umahon sa Revelation 13:1 is, ayun yung
Mediterranean Sea. So, sa time yan ni Jan sa Patmos. Then, sinabi pa dyan, ayun yung yung Patmos na yun is ayun yung Turkey. Turkey. Yan, tuloy po tayo sa Revelation 1:19. Pakakita po ng Revelation 1:19. Sinong gusto magbasa? Si Brother Sek. Revelation 1:19. Revelation 1:19, isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Amen. Thank you po, Brother Sek. So, sinabi dyan, isulat mo ang mga bagay na nakita mo. So, sino ba yung sinasabi dyan? Sa Revelation 1:19. So, si Jan nga po yan. Si Jan, ano yung sinulat niya? Yung sinulat niya yung salita ng Diyos o yung patotoo niya, yung patotoo niya na tinutukoy niya, di ba? Na mangyayari nga sa darating. And then, sinabi dito, sino yung beast na yan? Sino yung beast na yan sa uling kapanahunan? So, yung 10 horns ay yung 10 European country. So, ito yun, yung 10 horns. So, yung 10 years, sila yung 10 European country. Yan. Sila yung 10 European country. Ano ba yung 10 European country na yun? So, ayun yung 10 nations. So, ayun yung UK, Alemania, Germany, France, Turule, Astrobots, tas Vandals, Virginians, and Nisagots, Lambos. Yun, marami. Italy. So, sila yung sinasabing 10 nations ng European country. So, sinabi dito dun tayo sa fourth beast. Yung sa lion beer. And leopard. So, yung yung apat na beast na yun is, total nga naman sila is 7. Then, sinabi dito, yung lion nga is, siya, Babylonian Empire. And Babylonian Empire. And yung bear naman is Medo. And yung leopard is ito yung Greece. And yung Great Terrible Beast, ito naman yung Roman Empire. Senos ko natin. So, bakit nga yung Great Terrible Beast ay yung Roman Empire? Kasi nga, di ba, maghahari nga si Pope. So, kailan nga mangyari yun? So, sasabihin niya sa Diyos na, parang kalabanan niya yung Diyos. Kalabanan niya yung Diyos, and then sasabihin niya, ako ang Diyos. Kaya, gusto niya sambahin siya ng mga tao. Tapos, kakalabanan niya si Kristo. So, tatayo nga ang Pope sa bayan ng Israel para mag-aari siya doon. And then, sinabi, dito tayo sa Wounded. Sino ba yung bakit ba nasugatan yung Bakit ba nasugatan yung beast na tinutukoy dyan? Bakit ba? Sinong mag-anong tatanong? Si Mima. Bakit nasugatan yung beast? Kasi nireveal ni Luther yung kasamaan nila. Yung mga mali nila pala. Amen. In-expose. Amen. So, thank you po, Sir Mima. So, ang pinakapumugod pinakasumugat dito sa beast na tinutukoy dyan, si Martin Luther. So,
So, bakit ba si Martin Luther? Sino ba si Martin Luther? Kilalanin natin kung sino ba si Martin Luther. Nakakaalam sino? Si Joanna. Ano si Martin Luther? Yung nag-display ng 1995 pieces. Di sino si Martin Luther? Di ano si Raika na ba yung sagot? Protestant. Si Raika. Sino si Martin Luther? Bigyan mo. Sino? Protestante po yun. Sagot na po nila. Hindi rin ito yung tanong. Sino? Wala nang sasagot. Isang pare po. Sampare. So, sinabi dito, si Martin Luther, he was 16th century German monk and theologian who played a pivotal role in Protestant Reformation, a religious movement that challenged the authority of the Catholic Church. So, sinasabi dito, si Martin Luther, siya yung pivotal role in the Protestant Reformation. So, ano ba yung sinasabing pivotal role? Ano sa palagay niyo, ano yung pivotal role? Yan, pag sinabing pivotal role, kumbaga, siya yung focus nung time na sinugatan niya yung peace. Kumbaga siya yung nag-expose. Siya yung nag-expose ng mga mali ng Roman Catholic Church. So, sinabi dito, that challenge the authority of the Catholic Church. So, kumbaga, challenge niya, kumbaga, in-expose niya yung mga mali niya. So, siya yung sumugat sa ulo ng peace. So, ang tawag nga sa kanila, di ba, mga reformers sila. So, sino yung mga kasama ni Martin Luther? Ang kasama niya nun sila, John Knox. Yan. John Knox, John Calvin. Meron pang iba. So, sila yung mga sumugat sa ulos. Kumbaga tawag sa kanila is reformers. Kasi nga si Martin Luther dating Roman Catholic siya. And then, pero nung na-discover niya yung mali nga, di ba, ng RCC, nag-protestant siya. Tapos siniwalat niya lahat ng mali ng RCC, tulad nga ng baptism and then got it, di ba? Sinabi dun sa concordance na binago, they changed the name. Sinabi dun, they changed din sa Father, Son, Holy Ghost. Kasi di ba ang original is Jesus, the name of Jesus. Pero ang ginawa nila, ginawa nila Father, Son, Holy Ghost. Yun ang lakpak ko na yung sa buhay. Tinatawagan ko na po si Pastor Lito.
dagdag po ako ng konti. Buksan niyo po yung Daniel chapter 7. Daniel chapter 7, verse 6. Binanggit po kanina ni binanggit po kanina ni Brother Jim yung for this. Makikita niyo po, sa verse 7, pero sinasabi ni Daniel na ang unang hayop na kanyang nakita ay yung leopard. Tama po? Akyat niyo po. Ika ha? Leopard. Pagkatapos nito, meron siyang nakita yung ika-apat. Brother Joshua, pakibaba mo nga. Ikalawa yung sa verse 4. So yung verse 4, sabi niya, ito yung unang hayop ng leon. Ito yung sabi ni Brother Jim. Then yung ikalawa, sa verse 5, yung oso. Yung bear. Yung ikatlo, pakitaas po, Brother Joshua. Yung sinasabing, pakitaas. Verse 6. Kaya yung leopard na. Then yung pang-apat, yung sa verse 7, yung terrible beast. So makita nyo po, bakit po si Daniel magkakahiwalay sila na binanggit? Tapos punta po tayo sa Revelation chapter 13. Yung unang verse na binigay ni Brother Jim. Gusto ko pong idagdag ito para magkaroon tayo ng dagdag kaalaman. Verse 13, chapter 13, verse 1. Yan, sabi niya, at siya'y tumayo sa buhangina ng dagat. At nakita ko ang isang hayop. So, pinapakita sa verse 1, one beast na lang. Tama po ba? Umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. Doon sa Revelation ay sa Daniel 7, between verse 4 hanggang 7 kung hindi ako nagkakamali. Balikan natin mga kapatid. Meron akong gusto ipakita. Ay, sabi niya dito, 7 ulo eh. Dito, makikita natin meron din 7 ulo. Okay. Sa verse 4, yung unang hayop, sabi niya, leon. May isa na siyang ulo. Bilangin natin ha. Yung leon, may 1 head na may pakpak ng agila. Then yung pangalawa, yung oso. So 1 head rin din po yan. Ilan na ngayon? Dalawa na. Taas po natin, Brother Joshua. Ito yung sabi niya, yung leopard, mayroong sa likod niya na mayroong 4 na pakpak na ibon at mayroong ilan? 4 na ulo. So ilan na po? 1, 2, 3, 4. 6 na. Then yung last, Brother Joshua pakisulat. Ito yung terrible beast. Verse. Ito. Yung ika-4 na hayop ay kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at na may malaking mga ngipin na bakal. So ilang ulo na? 7 na siya, di ba? So dito makikita natin nagkakahiwalay yung beast na binabanggit ni Daniel sa kanyang pangitain. Pero pagdating sa Revelation 13:1, bakit pinupunto ng Revelation ay 1 beast and 7 head? So yan po yung mystery. So yung gusto ko ilagdag, na nakita ko dito sa wounded head. Pag sinabi yung wounded head, sino po nakakaalam ng wounded head? Pwede magkala, inago mo naman eh. Dapat sinabi. Okay, pag sinabi yung wounded head, siya ay sugatan o sinugatan. Na binabanggit ni Brother Jim.
Sugatan ulo, yan yung sabi. Para malaman po natin yung ibig sabihin ng wounded head. Ha? Share lamang po yung gusto kong idagdag at ipakita. Ha? Si Brother Lito na lang. Gusto ko lang naman idagdag ito. So salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bigay ko na po sa ating mensahero. Amen. Praise the Lord. So, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Marami tayong mga teacher dito sa future. Una, nais ko pong pasalamatan yung aking frontliner, si Brother Jim. Palagi siyang pagka siya ay sinasabihan, wala talagang tanggihan. Amen. So, yun yung mga lingkod ng Panginoon. Laging handa kapag siya ay kinailangan, handa po siya. So, salamat, Brother Jim. Sa kanyang mga presentasyon tungkol sa wounded head, Revelation chapter 13, napakagandang talagang tinalakay ni Brother Jim about the wounded head. Tumpok niya yung kanyang gusto sabihin kahit ni Luther, nasugatan yung beast. So mga presentation na yan, na ibigay, I hope na take note niyan. So, teacher po yung ganong gift. Nahihimay-himay po niya yung yung mga ibig sabihin. At yan si Brother Dennis din. Teaching yung gift. Na-explain niya, in a short summary, naipakita naman niya yung sa part ng beast ay Revelation 13:1. Bakit doon nga ay 7 ulo? Pero dun sa Daniel 7, magkakahiwalay pa sila. So that is the mystery. In short, pagdating sa Revelation 13:1, nagkasama-sama na yun. Dati sa 7, in the Old Testament, yung paglitaw nila ay hiwa-hiwalay na panahon. Pero pagdating ng isang panahon, takdang panahon, nagsama-sama sila. Kaya Revelation 13:1, yung description na this beast ay umahon sa dagat, ang description ni leopard, at binigay na yung mga iba't ibang description na nagpapakita na itong beast ay may 7 heads at ang description ng kanyang katawan is leopard, yung kanyang kamay ay bear at saka may pakpak pa siya and so forth. So magandang talakayin niya mga kapatid at meron lang tayo mahaba-habang panahon. So praise the Lord. Some say praise the Lord. Amen. Doon sa mga kapatiran natin na nandito ngayon, praise the Lord. Salamat. Kasama namin kayo sa pagsamba. Praise the Lord. We greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ngayong umaga gusto ko pong magbahagi at meron pa naman tayong oras na natitira. I would like to share the book of Revelation, the last part of the book of the chapter of the book of Revelation, chapter 22. And let us study the verse in verse 16. 16, yes. Revelation chapter 22, the last chapter of the book of the Bible. In verse 16. It says, sabi, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bride and morning star. So, yan po yung ating pag-aaralan ngayon mga kapatid, patungkol po sa the root and the offspring of David. Alam niyo mga kapatid, ito ay napakinggan ko nung nandun kami sa church ni Pastor June Rivera at meron pong silang gawain na convention. Ito pong kanyang isinare mga kapatid way back long time ago ay narinig ko na po ito. Pero nung kanyang isinare, parang na-recap ako doon sa kanyang mga nabanggit. Yun yung na-share kanina ni Sister Joanna kanina. So, yan yung aking gustong
balikan mga kapatid itong paksang the root and the offspring of David. Maganda yung na-share na kay Pastor June. Ganda, very, talagang, siguro, marami naman kasing iba't ibang approach din dito mga kapatid. Even the denomination, research ko rin sa YouTube, tinignan ko rin yung ibang mensahe. Talagang magaganda halos lahat ang mga naibibigay nila about this. So, kaya ni-research ko rin mga kapatid, pinag-aralan ko to. Sabi ko, ang isang part lang dito mga kapatid na mahirap maipaliwanag ay doon sa, pwede sa English, yung sinabing the root and the offspring of David. Parang how come na pag sinabing offspring, it's a descendant. Word offspring means descendant. Siya ay tinatawag na pwedeng anak o pinagbulan ng lahi or it's a lineage. Ang ganyan ang ibig sabihin ng offspring. But how come that Jesus Christ said, I am the root? How can you reconcile the word root and the offspring? Jesus Christ said, I, Jesus, have sent my angel to testify. The word testify is to attest, which means testimony. Unto you these things in the churches. So, iba pa po yung sinasabi ni Kristo na angel na nagte-testify unto you. Who's you? It's John. John the Beloved, who wrote the book of Revelation, and the angel testified unto him these things. Marami pala yun. Unto the churches. So, the 7 church ages. Okay. Now, pagkatapos nun, ang sabi niya, I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. So, pag sinabi natin root, dito na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Kasi sa iba po na napakinggan ko sa denomination, ina-apply nila ang root sa paliwanag connected to the Godhead. Kasi, paano mo nga naman iisipin na si Kristo ay offspring ni David, anak ni David, at the same time, siya ay ugat? Di ba mahirap, di ba? Mahirap mong i-reconcile. Kaya, kailangan dito mga kapatid ay magandang pag-aaral. And siyempre, by the divine intervention of the Holy Spirit, by His anointing, may paliwanag talaga ito na maayos. So, ganoon din, siguro ako, hindi ko naman sinasabing iba ako sa kanila, pero kung ano man yung nakita ko, i-take note ninyo at pwede natin pag-aralan, pwede natin suriin. Sabi niya, I am the root. Tanungin ko kayo, pwede ba ako magtanong sa inyo? Pwede ko ba kayo tanungin? Sino ba? Sister Mima. Para sa iyo, direction sagot lang. And then you might, ano ibig sabihin para sa iyo ng root? Yung offspring, nasagot na natin eh. Yung root. Po, life. Root. For me po is parang pinakang life, pinagmulan ng life. Life. Ng buhay. O sige, iba naman. Brother Raw, ano yung root? Para sa iyo. Sige na. Pero pag sinabi kasing root, siya yung pinanggalingan ng lahat. Yun, pinanggalingan. So, nahagip din niya ng iba. Then, sabi mo nga, denomination. Nasabi rin yan. Sino ba? Si Brother, sa likod. Sino taas kamay? Sino? Volunteer na lang.
Maganda yung mag-participate tayo. Hindi naman, kung nagkamali tayo, okay lang, kung nagkamali. Wala pa naman tayo sinasabi kung ano tama eh. Basta hinihingi ko lang kung ano yung unawa natin dun sa salitang root na sinabi ni Christ. Pinagmulan. Pinagmulan. May kanta niyan na ba? Pinagmulan, ano? Pinagmulan ng langit. Bangsoy mabunong. Tama ba? Meron din ganon, pinagmulan. Sige. Sino? Pagkakaintindi ko ay ano siya, source or sustainer Source. na substance, Pwede rin. tagahigop ng tubig. Okay, pwede rin. Kung inilalagay natin sa isang klase ng botanical, plants. Siya yung pinakaugat na kumukuha. Kasi yung ugat, kumukuha ng tubig yan paakyat para masustain yung puno, mabuhay yung puno. Okay din, maganda. Medyo maganda yun, no? Sino pa? Wala na? Supling. Brother Ruel. Sa biblical po kasi pag sinabing sa biblical po, yung root kasi is source of spiritual life, source of one belief, one faith, source of faith. Both David and Jesus Christ, yung source of faith nila, both galing sa faith nila in God. Root of faith of David. Okay. Source of faith po yun, source of spiritual life. Magkaiba kasi talaga. Pag sinabing offspring, anak. Sa akin po, supling. Mga supling. Descendant. Supling. Supling kasi sa Tagalog yung descendant. Supling descendants. Pero ang tinatanong natin is root. Because siya part of creation. Part of creation. Okay, so salamat sa mga sagot, Okay. I am the root. Sino daw yung root? Siya. Si Kristo. Singular I. Personal pronoun. I am the root. Si Kristo yung root. At ang sabi, I am the root of the offspring of David. Pastor, sasagot. Ako, sige Pastor, meron kang gusto sabihin. Pastor, baka pwede naman isalin dyan yung Roma 11:16. Parang root din yun eh. Para may dagdag na bakit root siya. Sige, pakibasa natin. Romans 11:16. For if the first fruits be holy, first fruit be holy, the land is holy. And if the root be holy, so are the branches. Related. Related po yan. Grafted. So, may ideya na tayo na yung root konektado sa branches. Amen. Tayo, Francis. Branches. Konektado siya. Sabi ni Paul, for if the first fruit be holy, the land is also holy, and if the root be holy, so are the branches. So this is a metaphor. Hindi yan literal. Metaphorical. It's a figurative speech. Na ibig sabihin, it's like a botanical plant or tree na may ugat at yung ugat ay nag-sprout, ang tinatawag na shoot. Yung shoot ay stem, tangkay, na kung saan ay nagkakadahon siya. Okay? Balik po tayo sa Revelation 6:20-16. So yung ibig sabihin ng root, mga kapatid, ang ibig sabihin ay anak din. Sa context na yan, sa verse na yan. Yung root at saka offspring, it's the same meaning. Nahirapan po ang karamihan. Kaya ang ginawa ng iba, para maipaliwanag talaga nila yung root,
ginamit nila sa application about the Godhead. Nang ibig sabihin, pinagmulan. Sabi nga kanina sabi kanina, pinagmulan. Pinanggalingan. Yung salitang yan na pinagmulan, pinanggalingan, mga kapatid, okay din. Pero, kung context ang pag-uusapan natin sa verse na yan, hindi tatama. Kasi, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito sa root na ito ay parang isang tanim. May crops. Sabi nga kanina, Brother Jailan, isang klase siya na kumukuha ng tubig para itulay kung sa puno na iyon. So, isa siyang binhi. He is a seed. At yung seed na yun, mga kapatid, sa kanya magbubula ang punong ito. Kaya, tinatawag po si Kristo branches. Tinatawag din siyang root. It's the same tree. Parehas lang. So, yung tree na pinag-uusapan natin, it's a metaphorical. Ito ay na-apply natin sa Israel. Okay. Bakit si David nandun? Because of the Davidic kingdom. Mapapansin po natin, yung salitang ay the root of the offspring of David, which means, inilagay ng Diyos si Kristo sa lahing ito, ni David, for a Davidic family of the Davidic kingdom. Pero, sabi nga ng karamihan, bakit inilagay siya doon sa pamilyang ito from David to his father Jesse? At yung kanilang ancestral mga kapatid, pag binasa po natin sa Bible na kanilang mga ginawa at kanilang mga testimony ay pawang hindi maganda. Correct? Sa mga nag-aaral ng Biblia, alam yan. Sa mga nagbabasa, alam yan. Na yung tinuno ni David, mga kapatid, at maging si David, brothers and sisters, hindi po maganda ang naging patotoo nila. Pero, bakit nga? Ang tanong, bakit sinabing, I am the root, sabi ni Kristo, and the offspring of David? Ibig sabihin yan, mga kapatid, kahit na wala pa ang lahat ng bagay, sabihin natin logos. Sa logos ng Diyos, yung root and offspring of David, it's not talk about the Godhead. Hindi po Godhead. Kung hindi siya Godhead, sa logos na pinag-uusapan, anong ibig sabihin? Na sa logos ng Diyos, by His foreknowledge, yung salitang predestined, si Kristo'y itinalaga sa lahi ni David. Nalilitaw si lilitaw si Kristo in the ancestral of David. Lahi sa lineage. Tama ba? Di ba sabi pa doon? Lineage, di ba? Lilitaw si Kristo. So ngayon, bakit kay David? Kasi sa logos ng Diyos and by His foreknowledge, may pinapakita po dito yung the root and offspring of David ay meron pong pinapakitang Diyos ni Christ. Biyaya. Bakit po? Halimbawa na lang si David. Yes, si David ay sa pasimula ay isang magiting na believers ng Panginoon nung siya'y nag-aalaga pa ng lupa. Among the rest of the brothers of David, magagaling, makiisip. At may isang propeta doon na si Nathan, na inutusan ng Diyos, na ang sabi, ako'y maghahalal ng haring kapalit ni Saulo. Binigsiyan ko lang yung story kasi mahabayin. So in other words, ang Diyos naghaharap ng isang kapalit na hari sa angkan ng Israel. At sino yung nakita ng Diyos? Isang paslit na nag-aalaga ng tupa.
Si David. And David was skilled in a slingshot. Yung mga kapatid niya, great, magagaling na ano yun. Makikisig. Bakit hindi sila ang napili ng Diyos maging hari? Nalalangisan ni Prophet Nathan. In other words, napili si David kasi merong klaseng nasa puso ni David na nagpapatibok sa puso ng Diyos. He is a man of God. He has a heart like God. Sabi ng Bible. Mayroon siyang pusong katulad ng Diyos. Pero, nung siya'y naging hari, ang ganda nga ng istorya yung ginawa ni Pastor Judith talagang sa istorya ng simulation ng istorya, mga kapatid. Ginugulo sila ng mga Palestinian, nandun sa higanteng si Goliath, no? Ang taking tao, hamon ang hamon sa Israel. O wala, takot yung mga Israel kasi wala silang panlaban dahil sa laki ng higanteng iyon. Pero ang Diyos pala talagang magiting na mandirigma. Yun si David. Tinawag meron ka ba ba, sabi, among the rest of this anak ni Jesse, meron ka pa ba isbang anak? Nakita na ng lahat eh. Wala silang, hindi nagpapatibok sa Diyos yung mga anak ni Jesse. Maliban kay David. So, tinawag si David, nandun sa pastulan, at sabi, halika David, sabi, ikaw ba ay, tawag ito, ikaw ba ay pinakabunso siya? Yes, I am the youngest of the brothers of son of Jesse. So sa background ni David, siya ay mangangaso. Siya ay nag-aalaga ng tupa. At alam niyo mga kapatid, sa istorya ng Biblia, slingshot ang katapat, ang hawak ni David para patayin ang mga mababangis na hayop tulad ng oso, tulad ng lion, at yung iba pa sa pamamagitan ng bato. In other words, nung hinahamon sila ng Palestino ng isang higante, ilabas ninyo ang magaling na mandirigma ninyo. At tinitiyak ko sa inyo, tatagpasin mo yan parang pinong-pino. Lumabas si David at kausap si Saulo, hari, ikaw ba? Ako ang hahamon dyan. At hinamon ni David yung malaking gigante niyon, sabi niya, in the name of the Lord, sabi niya, I will kill you. Pinato niya ng sling, tinamahan sa ulo, bagsak, patay. Putol, pinato niya ang ulo. At hawak niya yung ulo, kanyang ibinigay sa harapan ng lahi ng Israel. Ano nangyari? Natakot silang lahat, na-shock silang lahat, mga kapatid. Bakit? Si David ba yun? No. It's God, the anointing of God through him. Kaya sabi niya, at naparito ako sa pangalan ng Panginoon. Hindi takot si David dun sa malaking higanteng yun. Ikaw ay binigay sa akin ng Panginoon, kaya pinatay na. So yun yung istorya. And then, later ng history nito, to make the short, biglang naging hari si David, nilangisan na siya ni Prophet Nathan, naging king of Israel. What will happen? During his 40 years, mga kapatid, he is doing wickedly in the sight of God. Gumawa siya ng kasalanan. Tama? Nagkaroon siya ng anak na si Solomon. Then naging king. 40 years reign. David was king in 40 years reigning, and Solomon was also reigning his 40 years reigning. And also, the first king of Israel, King Saul, was reigning for 40 years. Tigpo 40 po silang tatlo. Pero they did commit evil in the sight of God. So, ang tanong doon, sa text na yan, bakit nga siya inilagay doon, mga kapatid? Sa lahi sa angkan ni David na maging anak sila. In other words, sa logos pala ng Diyos, inilagay ng Diyos si David, ay si Kristo sa lahi ng angkan ni David because of the grace of God. Iyan ang isang
sikreto mga kapatid, pinaka-mensahe na inihayag ng Panginoon. Hallelujah. Bakit grace? Si David pa, nung magkasala, ay napatawad ba ng Diyos sa lumang tipan? Napatawad. Bakit? Nagsisi siya. So in other words, kahit sa panahon ng Old Testament, may biyayang na ang Panginoon diyan. Nakatago. Kasi ang Old Testament ay, from the time of Moses, it's the covenant of law of covenant. Kautosan ang naibigay dyan. At sabi nila, hindi ang biyaya. Well, hindi nila napansin na sa loob ng kautosan na binigay ng Diyos, may nakatagong biyaya doon. So it is the roots and offspring of David in the lineage of David. Kaya nilagay siya ng Diyos because of this grace. So yung mga background ng kanyang mga ninunod sa taas, marami yan sila eh. Katulad ni Samson. Kilala natin si Samson sa panahon ng Judges. Saan ka niya ni David? Tama? Pero anong ginawa ni Samson? He did commit evil in the sight of God. Sumalamot siya sa kalooban ng Diyos. Hindi niya pinakinggan ang tinig ng Panginoon. That's why what will happen to Samson? Pinulang siya, tinanggal yung mga mata niya, tinanggalan siya ng paningin. At ang ginawa sa kanya for how many years? Ginawa siyang taga-ikot, taga-buroy ng malaking bato. Taga-giling, mga kapatid. Ano yung grace na nandun kay Samson? Habang ginagawa na yun, nakikipag-usap siya sa Diyos. Panginoon, minsan ako. Araw at gabi, habang ginagawa niya, Panginoon, minsan ako. Bigyan mo mo ng pagkakataon. So, pinakinggan ba si Samson ng Diyos? Yes. Ano nangyari? Nung ibinalik ng Diyos ang lakas ni Samson, pinatay ni Samson ang libo-libong mga Palestine. I'm sorry kung Palestinian o Amorites. Basta, nung ibinalik ng Diyos ang lakas, yung pagbalik ng lakas, that is grace. Ayun din ang kaligtasan ni Samson. And to make a long story short, lahat ng mga lineage na yan, ng mga lahi at angkan ni David na hindi magaganda, lahat sila mga kapatid ay biniyayaan ng Panginoon. Kaya inirecord sila. Kaya yung lineage na yan ay sinagot ng Diyos because of grace. Yung nakatagong biyaya. Praise God. Kaya, hallelujah, isang napakalaking mensahe. Kaya yung salitang root ay anak. Ang ibig sabihin, ako'y anak sa angkan ni David. Siya'y pinalitaw ng Diyos dahil sa pamamagitan niya ay magtatamo ng kaligtasan ang bansang lahing Israel. Remember, sabi ko nga kanina, kung ito ay botanical, it's like a tree na naitanim. It's a seed from the beginning. Namatay at yung seed ay nabuhay ulit. It's like a stem. It's like a stem or tinatawag na branches. Si Kristo yung mga kapatid. Naalala niyo mga kapatid ang kingship sa Israel. Israel is like a tree. Can you say amen? Pinutol yung kanilang kingship ng Diyos dahil sa masamang ginagawa. Tama? At sabi nga sa Ezekiel, nung pinutol yung puno, nilagyan ng rock. And anong ibig sabihin? Nung nilagyan ng rock, walang pwedeng maging hari pagkatapos. Sino may last king? Sedekaya. Who is the last king of Israel? Sedekaya? Hindi, prophet yun eh. I think it's Sedekaya. The last king of Israel, it's Sedekaya. Pagkamatay ni Sedekaya, nilagyan yun ng korona. Ibig sabihin, pagkatapos si Sedekaya, wala nang hari. Nakikilala niyo. So, ano nangyari?
Nag-prophecy ang Diyos from the book of Isaiah, chapter 11. Pakipause lang. Yes, 11:1 and 2. Pagito kanina ni Sister Joanna. Isaiah chapter 11, verse 1 and 2. Ang sabi nito, and there shall come forth a rod out of stem, meaning tangkay o branch, stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Verse 2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom, the Spirit of the understanding, the Spirit of counsel, the Spirit and might, and the Spirit of knowledge, and the fear of the Lord. Hallelujah. Now jump to verse 10. And in that day, there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people. To each shall be the Gentiles, to each of the Gentiles seek, and his rest shall be a glorious. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabi ganon, and in that day, there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people. Sino yung people? To each shall the Gentiles seek, and his rest shall be glorious. Hallelujah. Hindi ba kasama tayo dyan? Amen. Hindi ba tayong Gentiles at siya ay stem, siya ay tangkay ng punong ito na kung saan the Gentile was grafted in. Hallelujah. Pinutol niya ang isang sanga ng bansang Israel sa punong ito, which is Jesus Christ. Si Jesus Christ, puno rin. Siya yung tree of life. At yung branch, isang branch ay Israel na pinutol ng Diyos because of their wickedness. At ang nangyari, ang idinugtong walang iba kundi tayong makuntin. At sabi kailan? Sa araw na yun. Praise the Lord, that is the day of the Pentecost. Praise God. Sa panahon ng pangaral ng apostol, mga kapatid, nagbadya ng Panginoon. Habang si Peter nangangaral on the day of Pentecost, may mga Gentiles na naroon. That is the book of Acts chapter 10. Kung di ako nagkamali, it's 48, pakyat. Habang si Peter nangangaral, bumaba ang Espiritu Santo, and the Gentiles, people of the Gentiles, where they were speak in other language, speak in tongues. Pinakita ng Diyos na sila ay pinuspos ng Espiritu Santo. Hallelujah. Can you say that? Okay, so, iyan po yung sinasabing root and offspring of David. Kaya inilagay siya dyan, mga kapatid, hindi lang para sa Israel, kundi para din sa ating mga Hintil. Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan natin ang sabi ni Pablo. Isa na gamit ni Pastor Romy. Let's go to Colossians chapter 1 verse 17. Sa Colossians chapter 1 verse 17, ang sabi rito, and He, who is He? Jesus Christ, is before all things, and by Him all things consist. Nandyan ba yung roots? Yes. Siyang root. And He is before all things, and by Him all things consist. Ngayon, sa pahayag ni Pablo, Colossians 1:17, parang lumilitaw dyan, mukhang logos yan. Yes. Magagari tayo kung yan ay logos. Pero paano sa logos ng Diyos yan? It's not a Godhead. Magiging out of context kapag sinabi natin Godhead yan. Kasi pag nilagay mo, He is before all things, nandun na siya sa pasimula, at siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya pinapasok nila sa Godhead yan. Magiging out of context po, mga kapatid.
Hindi po tayo 2 Timothy chapter 2 verse 15 that rightly dividing the word of God. Dapat rightly dividing the word, hindi division by the word. Kaya dito mga kapatid, ibig sabihin ni Pablo yan, roots yan. Dahil sabi nga ni Pastor Romy, ginamit niya yung Romans 11, it is a connecting verse to sa Colossians 1:17, the roots of David. Okay, ano yung sabihin? Kung lalagay natin sa logos yan, yes. Pero paano sa logos ang ibig sabihin ito? Hallelujah! Yan yung sinabi ni John. Let's go to John chapter 1 verse 3. And that is the reason, yun po yung ibig sabihin nasa logos. Christ is the reason. Anong reason? Hindi yung previous existence na nakikita about the Godhead, ano? No. Hindi yun ang context na sinishare ko ngayon, mga kapatid. Pero hindi masama yan, gamitin yun. Pero pinag-usapan natin, it's root and offspring of David. Hindi po Godhead yun, mga kapatid. It is a lineage that God gave the grace of salvation sa pamamagitan ng Christ. Hallelujah! Praise the Lord! Na naibigay sa Israel at sumunod tayong hindi nakatanggap nun. Okay. John chapter 1 verse 3. Akit mo. Ang sabi dito, all things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. Anong ibig sabihin ni John? Kung sa logos yan, pwede ba akong magtawag? Sharing name. Ano ibig sabihin? John 1:3. Kung sa logos yan. Ano po, sa John 1:3, sinasabi po dyan, dahil kay Kristo po ginawa yung lahat ng bagay. At kung wala po si Kristo, hindi po magkikreate lahat ng yan. Okay, kung logos yan, wala pang lahat ng bagay, paano nangyari yan? Sa ano po? Sa kaisipan ng Diyos. Sa kaisipan po. Paano nangyari sa kaisipan ng Diyos yan? Sabi nga nun, all things were made by Him. Kaisipan ng Diyos, logos ng Diyos siya. And without Him was not anything made that was. Hindi si Kristo ang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi tayo naniniwala niya. Pero, hindi tayo nag-agree na ang lahat ng bagay na nalang dahil sa Kanya. And what does it mean? Ano yung sabihin nun? Meron tayong message niya, bakit hindi nasabi yan? He is, Christ is reason. Ngayon, doon sa salitang reason, the word reason, sa logos ng Diyos, anong ibig sabihin kung yan ay root? Siya ay offspring. Sabi ng Revelation. So, reason, anong reason sa logos yan? Pagiging anak. At sa pagiging anak, marami nakapaloob dyan kay Kristo. Nandyan ang indwelling, yes, kita konti. Nandyan ang He poured out His Spirit, kasama ng Diyos. Maraming hiwaga dyan. So, ibig sabihin, itong John chapter 1 verse 3, na all things were made by Him, anak ang tinutukoy sa logos dyan. Na kung saan ang Diyos Ama by His Spirit, sa logos pa lang nanahag na. Pinapakita na sa logos pa lang ng Diyos na ang Diyos Ama by His Spirit ay may isang anak na kung saan tinahanan niya. At yung anak na yon, He is the root, the offspring of David. So hindi natin masyado ma-apply talaga sa kanila kasi mababasag yung salitang the offspring of David. Pero konektado yun. So hindi Godhead. Pagiging anak ang ibig sabihin ng root. Hallelujah! By Christ. Kaya sabi niya, I, Jesus. Balik natin bro balik natin sa Revelation chapter 22:16. I, Jesus, sent mine angel. Iba pa yan mga kapatid. I, Jesus, yan yung anak na si Jesus. Siya yung root.
I have sent, pinadala ko ang anghel na ito to testify unto you, John. At hindi lang basta kay John, and these things in the churches. Tayo yun in the Senate Church age. At yung tinastify nung anghel kay John is the book of Revelation, na sa ancient name is book, is the scroll. Yung scroll sealed with 7 seals. Ngayon, sa pagiging anak, sino raw ang magkakalas? The Lion of the tribe of Judah. The roots of David. He prevailed. Ano yung sabihin ng prevail? Sabi nga kanina, narinig ko nga kanina. Sa Sunday school, Sunday school. He prevailed. Ano ba yan? Saan yun? Basa yung kanina. Revelation yun, di ba? 5. Chapter 5. He prevailed. 5, 12. Yun. And one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, see, had prevailed. Yung anak yan. Okay. Had prevailed to open the book. Walang iba. To open the book and to loose the 7 seals thereof. Hallelujah. Sino yun? The Lion of the tribe of Judah. The root of David. Ano yung sabihin? Bakit dinugtong yung root of David? Kasi mga kapatid, anak si Kristo sa lahi ni David. And he is appointed as a son of God sa lahi ng Judah, the tribe of Judah. And he is the Lion of the tribe of Judah and the root of David, who prevailed to open the book, the scroll. Hallelujah. Kaya nga, sabi, balikan natin bro, yung Revelation 22, I, Jesus, sent my angel. At yung anghel na yun, na sinugo ni Kristo, nag-testify kay John about the book, the scroll. Ano yung mga nakapalog sa scroll? Hallelujah. The book that has sealed with 7 seals. Kaya nga, yung Revelation 22 verse 16, hindi lang yun applicable kay John, but it is also applicable to John's type of John is the bride at the end time in our age. Na sa panahon ito ay ipinaintindi ng Panginoon Jesus kung ano yung laman ng scrolls. Hallelujah. Sabi rito, I, Jesus, have sent my angel to testify. Ano yung testify? That is the scroll. You to these things, to the churches. Kaya tayong nasa pinakahuli na ibinigay sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, yung kaninang nabalangkas, time ng Luther, the pictures, it's the time of Sardis. Hallelujah! Na ibinigay ang testimony dyan ng anghel through Jesus Christ. Yung testimony nangyari kay Luther na siya ay German priest, isang monk na sumugat dun sa beast, laman din yan, mga kapatid. And then so on, after ni Luther, na-establish ang Protestantism, and then sumulpot mga kapatid ang Philadelphia, nagturo ginamit si Wesley about the holiness, and then after Wesley is the Pentecostal movement in the Laodicean Church age. Hallelujah! Doon sa panahon ng Laodicea, mga kapatid, yung salita ng anghel sa churches na ito, sa huling panahon, ay mga mas detalye pa kaysa sa mga nakaraan. Iglesia. Amen. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hallelujah, kapag tayo po ay nagsasalita, when it comes to a prophetic message, hindi ka na maintindihan ng tao. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi, hindi na kasi para sa kanila ang mensahe nito. This is the message especially for the bride in this end. Hallelujah. Kaya, tuloy natin. This thing say the churches,
that the angel is testifying to this. So, nung nagte-testify yung anghel na sinugo ni Kristo, that is Christophany, and he is Angel Gabriel. Nagsusulat siya, si John, about sinasabi ng angel. Ang sabi nila, the book of Revelation, the author is John. No. The author of the book of Revelation is Jesus Christ, not John. David, according the book of Revelation, according to John. The book of Revelation, the original author is Jesus Christ. O balik natin sa chapter 1. Just to prove. Sabi sa chapter 1 verse 1, hindi si John ang author. Kaya nga, si Kristo nagsugo ng anghel. Yung anghel mas nauna pa sa kanyang nalaman to. Tingnan natin. The revelation of Jesus Christ. Pag sinabing revelation, this is the mystery unfolded to Christ by His Father. Yung hiwaga na yun, yung seed of mystery in the mind of God, binigay kay Kristo na. The revelation of Jesus Christ. Kanino raw? Kay John ba? No. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him. Sino yung Him? Jesus Christ. To show unto His servants, plural. Sino yung servants? Servants, the things which must shortly come to pass. The servants is the sudden angel and messenger. Okay. To show to His servants things which must shortly come to pass. And He sent and signified by His angel, singular, unto His servant, singular, John. Bago pa nakarating kay John, may nauna sa kanya. Sino yung nauna sa kanya? Yung angel na ito, singular. And that is Christophany in the name of Gabriel. Angel of the Gospel. So verse 1 na yan, pinapakita, hindi si John ang author. Revelation chapter 2, verse 16. The angel is testifying unto him, John. So, sa metaphorical understanding, brothers and sisters, chapter 1 and Revelation 22:16, brothers and sisters, yung churches doon, tapos na yung una, nasa pinakahuli na tayo, at ito yung panahon natin. Hallelujah. Tingnan niyo po. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And so, yung karugtong na ito, the bright and morning star, si Kristo pa rin yan. At hindi lang si Kristo. Kasama kayo. Kasama tayo. Can you say amen? Anong sabi ni Kristo? If you will overcome, Revelation din nakalagay yan, I will give you the morning star. And what does it mean, morning star? Lucifer. Hindi nga rin naintindihan na no. Taga Manalete, sabi, narinig ko, yung morning star, si Kristo. Tapos yung Manalete kasama sa pagiging morning star dahil if you will overcome, I will keep, sabi Kristo. Saan ba nakalagay yun? Chapter 2, 28? 1:16? Basahin natin. Like bearer. Ang sabi ni Christ, and I, Jesus Christ, will give him the morning star. Hindi lang si Kristo yung morning star. Hindi maramot si Kristo na siya ay ginawang tala sa umaga ng Diyos. Alam niyo ba kung sino yung unang tala sa umaga? Si Lucifer.
And later, Lucifer becomes Satan, adversary of God. So, the word Lucifer, it's not masamang pangalan. Lucy means light bearer. Si Lucifer, hindi naman siya nagsimula ng masama. No. Perfect man siya. Lahat ng anumang bagay sa Diyos, sa ilalim ng langit at lupa, under heaven and earth, walang nagsisimulang masama. Nagsisimula sila ng mabuti. It's like Lucifer. Lucifer, binigay ng Diyos, means light bearer. Nung siya ay light bearer, he is a theophany of God. Pero later, yung pagiging theophany, pagiging representing by God, ang ginawa niya, inangkin niya na ako na to. Na-discover niya sa puso niya. So that's why, ang ginawa sa kanya ng Diyos, inalitan siya ng kalagayang pagiging Lucifer, at siya ay ginawang Satan as an adversary of God. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Amen. Can you say amen? Pastor, lahat tayo Lucifer. Hindi masama yung term na yan. Pero hindi lang natin kasi magamit ngayon. Okay? Kasi yung original na gumamit, hindi malalang iba. Kaya walang nagpapangalan na Kristiyano, ang anak niya ay Lucifer. So, sa atin, nagkakaintindihan lang tayo dito, pero hindi natin yan pinangalandakan sa labas. Sa atin, dahil sinabi ni Kristo, if you will overcome, I will give you a morning star. Gagawin din tayo ni Kristo tala sa umaga. Hallelujah. So, kailan ba yung magiging tala tayo sa umaga? After the roots and offspring of David, that he is son, the root is the son, anak ni David, nasa offspring ni David, siya ay tagapagligtas, siya ay mag-rule in the millennium. Hawak siya in the rod. Hallelujah. Pagdating ba sa millennium, anong klase tayo? Anong klaseng kalagayan tayo meron doon? You are the morning star. Or we are the morning star. Can you say amen? Ngayon, siguro, nasa ano ba tayo? Proseso, mga kapatid, ng pananagumpay. Hopefully lahat tayo, magtagumpay tayo para makamit natin yung pagiging tala sa baga. Yung pagtatagumpay natin ngayon ay nasa mensahe na meron tayo ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Siguro ito na lang, verse na ibigay ko. Buksan natin mga kapatid, Psalms 110. Nagpapasa lang ako ng talata. And then I will end. Siguro paliwanag ng konti, I will end. Psalms 110, 1. Pasensya na kayo, bibitinin ko kayo dito. So this is a simple Godhead. May pagka-Godhead ko. The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Okay. 2. The Lord shall send the rod of thy strength, and out of Zion rule thou in the midst of thine enemies. 3. Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauty of holiness from the womb of the morning. Thou hast the dew of thy youth. 4. The Lord has sworn will not repent. That thou, the Lord has sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. So, kaya yung root na gamit natin, offspring na gamit natin ay salitang anak. Kasi binabaybay, tinatago siya sa linis. Kahit doon kay Melchizedek, ibig sabihin si Kristo ay descendant. After the order of the Melchizedek. Kaya ang gamit talaga niyan sa root of David, root and offspring of David, it's not about the Godhead at kung ano may iba. It's a son. It is a child na kung saan magdadala ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang magpapamalas ng kapangyarihan, may dalang biyaya ng kaligtasan. And everything. Kaya sabi dyan sa verse 4, the Lord has sworn and not repent. Thou art a priest
forever and order of Melchizedek. So, pag sinabi bang priest, ito ba si Kristo? Yes. Pag sinabi bang priest, Diyos ba yan? Hindi. Kaya andun sa gatin, bakit sila dyan? At pag sinabing priest, hindi pwede maging priest ang Diyos dyan. And after the order of Melchizedek, saan inihahalin tulad si Kristo kay Melchizedek? Diyos ba? Hindi. Tao. He is the King of Salem and King of Righteous. Doon inihalin tulad si Kristo kay Melchizedek. Now, verse 10. Verse 5. Verse 5. And the Lord at thy right hand shall strike through king in the day of his wrath. Hallelujah. Oh? Lord at the right hand shall strike through kings in the day of his wrath. Praise the Lord. Maraming siyang gigibahin. Hallelujah. So let's go to Matthew chapter 22. 41 verse 46. Alam niyo yung verse. Okay. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, 42, saying, What think you, Christ? Whose son is he? They say unto him, This son of David. See, the offspring and the root, it's so-called the son of David. Anak ni David. Ang ibig sabihin ng root, ang ibig sabihin ng offspring. Okay, 43. He said unto them, How then doth David in spirit call him Lord? Saying, paano tumawag sa espiritu ni David? Tumawag siya sa Panginoon. Saying, kaya doon sa Psalms chapter 1 verse 10, chapter 10, 110, chapter 110, and in verse 4 and verse 5, binanggit doon na siya ay, ang tawag doon? The Lord, chapter 110 verse 1. The Lord said unto my Lord. Ilang Lord? Sabi ng iba, two Lords kayo. Amen? Sabi ng Panginoong Diyos sa kanyang Panginoon, sit at thy right hand. So, wala tayo masyadong oras dyan, dita. Kaya bibitinin nyo kayo dyan. Okay. John chapter 5, 15. John chapter 5, verse 58. Siguro last verse. Before Abraham was I am. Diba sinabi ni Christ yan, diba? Ang kaharap niya dyan, mga Pharisees. Sabi mo, nandun din. Chapter 50, Judgment. oh, yeah. Chapter 8 yun. Chapter 5, 48, Chapter 8. 5:48, Chapter 8. chapter 8, 58. Okay. Chapter 8, verse 58. Ayun. Jesus said unto them, yung mga Pharisees siguro, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Previous existence ba yan na sinabi ni Kristo sa mga Pharisees na bago si Abraham, nauna ko sa kanya, lumitaw. Existence. Or sa Logos ng Diyos. Sa Logos ng Diyos yan. At anong klaseng sa Logos ng Diyos kung konektado na siya'y anak ni David? Ibig sabihin niya, lineage. Ang pinakita ni Kristo kasi ang kausap niya ay walang iba kundi ang mga Pharisees. Na siya ang anak katuparan na sinasabing anak ni David. At hindi nila mapaniwalaan. Hindi nila matanggap. Hallelujah.
Sinabi ni Kristo, itong lahing ito, Pharisees, Sadducees. Sabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo, except the righteousness of the Pharisee you will accept, you will have no part in heaven. Aba, matindi, ano? Kung hindi nyo malalagpasan ang katuwiran ng mga Pariseo, hindi ngayon makakatapat. Ay, bakit ganun? Sinabi ni Kristo yan bilang anak o offspring ni David. Hallelujah! Simple lang, mga kapatid. Kailangan makita nila ang mensahe ni Kristo. At ang mensahe ni Kristo sa kanyang word, sa kanyang mga pagpapahayag, dalawa lang ang ibig sabihin. Dalawa ang ibig sabihin. First, he revealed the traditional understanding way of the Pharisees. Yung traditional. The second, Jesus Christ was share or preach about the progressive revelation. Intindihan niyo mga kapatid? Nang si Kristo'y nakikipag-usap sa mga Pariseo at Sadduceo ng mga tinuturing na parang banal at matuwid ng kanilang panahon. Tama naman yung ginagawa nilang iba. Pero saan sila namali? Righteous sabi ni Kristo Dahil ang alam nila ay traditional understanding sa luma pa. Yung dala ni Kristo bilang root and offspring of David na may progression, may progressive revelation, hindi nila naintindihan. I will give you an example. Sabi nitong mga ito, bakit yung mga alagad mo bumubunot sa araw ng Sabat ng trigo? Kumakain sila ng hindi naghuhugas ng kamay. Bakit hindi sila nagpapasting? Si Kristo na yung Sabat. Yun ang progressive. Hindi nila ako. Amen. Bakit hindi nila may matanggap si Kristo? Dahil they were bound to the traditional of the traditional understanding of their ancestors. Nasa luma pa rin silang pabalik-balik at nagiging ritual, mga kapatid. Can you say amen? Amen. Nandito na sa harapan nila ang ugat at anak ni David na nagsasaysay sa kanila ng mga pahayag mula sa Diyos. And isa pa, hindi ba mayroong isang batang mayaman, billionaire, sa time ni Christ? Lumapit kay Kristo, sabi, Panginoon, Rabbi, anong gagawin ko para akong makapasok sa kaharian ng langit? Ang sabi ni Kristo, ipamahagi mo, ang sabi niya, sundin mo ang kautusan. Tama? Ang sabi nung kausap niyang mayaman, pinag-usapan natin traditional and progressive. Sabi nung mayaman, lahat ng mga yan pula pa sa pagkabata ay ginawa ko na. Ang sabi ni Kristo, hindi siya tumutol. Okay? Okay? So kung nagawa mo yan, ito na lang. Ito yung binitawan niyang salita, progressive. Yung sinabi niya, sundin mo ang kautusan, that is traditional. Nagawa niya traditional. So ano tinuturo ni Kristo sa kanila? At that time, kailangan mo umabante. Ano yung umabante? Yung sunasalita ni Kristo, hindi na yung makuha ng mayaman. Anong sabi ni Kristo? Okay, kung nasunod mo na yun, traditional yung kautusan Okay, kung nasunod mo na bagay nito, ito ang gawin mo. Ipamahagi, ibenta mo ang ari-ari mo, ipamahagi mo sa mahihirap. And that is a progressive revelation. Can you say amen? Amen. Intindihan ba yung mayaman? Kasi bakit? Yaman. Nandun siya sa Traditional. na pagsunod sa kautusan. Original practice. Yung sinasabi na ni Kristo sa kanila, na lumalabas sa bibig, na He is the root and offspring of David, na nagsasay-say ng mga bagong pahayag mula sa Diyos, sa ikaliligtas nila, hindi nila tinanggap. Hindi nila kinilala. That's why Jesus Christ, they were crucified. Pinahirapan, pinagpapaltok o anong ginawa sa Kanya, yung mamatay si Kristo kalooban ng Diyos. Pero yung excessive hatred na ginawa nila kay Kristo, na pambubugbog, halos luray-luray ang katawan ni Kristo, just because of hatred to Him. Amen.
Kaya silang mga tinawag na righteous, sabi, meron din silang spirito ng Diyos but they have no spirit of Christ. Kaya ang spirito nila ay panalo, mapagmalaki. Hindi nila magawang magpakumbaba because wala silang spirit of Christ, walang spirit of humility. Hallelujah. Kaya ngayon damit ng mga Pharisee, pag nakita mo sila sa original, grabe ang mga yan. Yung mga suot niyan, wala kang makikita ni katiting na dumi. Ganon sila katiting. Pero ang sabi ni Kristo, except you exceed the righteousness of the Pharisee, you have no heart. So paano natin makikita? If you receive the progressive revelation. In our time, sabi ng Revelation 22, I sent my angel to testify unto John, and John is the type of the bride, and the bride in this last days, tayo yung John sa panahon nito. And you will receive the progressive revelation. Then, pag natanggap mo yun, ginagawa natin, pinamumuhay natin, you will exceed the righteousness of the Pharisee. And we are really the children of Abraham. We are the children of the promised children. Hallelujah. Can you say amen? Tayo nga yung mga anak, hindi yung anak sa pangako si Isaac. No! Tayo sa pangako ni Abraham, sa pananampalataya, tayong lahat yun. At sabi, last verse na mabasahin ko, Genesis chapter, yung verse na yan. Last verse, babasahin ko lang. And then I will pray. Genesis chapter 22, verse 18. 22 verse 18. Genesis 22 verse 18. And in thy seed, singular, shall all the nations, plural, the Gentiles, of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Amen. Napakahalaga pala nung yung tinig ay yung pinapahanggan, sinusunod natin ang kanyang tinig. Sabi nito, ulitin ko, and in thy seed, si Kristo yun, shall all, yung thy seed is a prophecy, shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So, hindi pag-Israel lang, sir. Hallelujah. Nation. Hindi yan Israel lang. Yung sinabing nations, plural, is Gentiles. Kaya tama yung Revelation 22:16. I said, Jesus, Jesus, the root of David, the offspring of David, sent an angel to testify, to attest for us that Jesus Christ, has a new revelation, as a progressive revelation. This revelation is continually. Nilalakaran natin. Ang hindi po pwede lumalakad ang revelation, nabuwalk ang light. Hindi pwedeng lumakad ka ng bahagya, tumigil ka. Hindi masama kung tumigil ka, pero dapat pangsamantala. And then, ma-realize natin kasi lahat naman tayo nakakaranas yan. Can you say amen? Amen. Pansamantalang isang tumitigil tayo. Pero huwag nating gawin panghabang buhay. Kailangan natin umusad. Kailangan natin mamantay. Para tayo yung makapunet doon sa ipinangako, hindi na ugat ang anak ni David na pangako. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ilang Diyos sa mga banal Panginoon. Ipapasalamat po kami sa umagang ito, Panginoon, sa isang mainam na panahon na pinagkalap mo. Lord, hindi kami perfect, Panginoon. Hindi pa kami, Lord, sakdal. Kami po ay nasa ilalim ng proseso ng kasakdalan, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, Panginoon, na ibilang niyo po kami sa pangakong binhi mo, Panginoon. Walang iba kundi si Jesucristo na anak po, Panginoon. The root and the offspring of David. Ibilang mo kami na kami makinabang sa Kanya. Na sa takdang panahon na sinabi, Panginoon, in a prophetic utterance from the book of Isaiah, Lord, that these roots
one day behold the Lamb to rule in the millennial reign. O God, have mercy on us, Lord. Tulungan niyo po kami na makinabang po kami sa kanyang mga ginawa niya. Pagsunod sa inyo, pagtanggap sa mga kahirapan bilang pag-ako ng aming mga kasalanan, Lord. We are not yet perfect, O God. But we beg you, Father, hallelujah, we beg you, Lord. Nagsusumamo kami sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makalakad po kami sa mensahe ng progressive revelation that the angel has testified unto the churches. Tapos na si Brother Branham, Panginoon, and we are now living in the fivefold ministry na kung saan ang church ay sinasakdal, pinupulido. Inihahanda, Panginoon, sa darating na rapture. Lord, please, Lord, have mercy, Lord God. Kung meron kang nasusumpuan sa amin na hindi kaaya-aya sa iyo, Lord, tulungan niyo po kami. Let's examine ourselves. Examine our hearts, Lord. Panginoon, kung kami may mga nagagawang hindi kaaya sa iyo, Lord. Patawarin po kami, tulungan mo kami, Ama, na kami ay mga panagumpay. Thank you, Father God, for your word. Thank you, O God, for the book of Revelation that was given to John. And John is a type of the bride. The angel is attest or testify that in these last days, hallelujah, you spoke to your children, O God, in a perfect revelation. Father, Lord God, kung may mga hindrance sa aming pagdinig, that say, the Spirit that say to the churches, kung may mga nakahadlang sa aming pandinig, Panginoon, nakagagawa ng kaaway, Panginoon, sirain po ninyo, Lord. Naway marinig po namin ang iyong tinig at nang sa ganun makasunod kayo. Father, we thank you, Lord God, and we give you about the glory and honor in Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Pinakayo lang po sa akin. And bless mo tayo ngayong umaga. Amen.